Itong susunod na Thank you po. question, galing kay Hilda. Attorney, may utang po ako sa credit card and bank loans na matagal ko na pong hindi nababayaran dahil sa medical problem ng magulang ko. May isang pagkakataon po na wala akong isinahod dahil kinuha nila sa payroll ko. Then months after ay nakapaghulog din naman po ako paunti-unti. Pero sa ngayon po ay hindi na ulit dahil sa panibagong financial problem. Sabi po ng assistant ng manager ng bank na maghanap na raw po ako ng magaling na abogado dahil kakasuhan na raw po nila ako at iho-hold na raw po ang sahod ko. Tama po ba yun, attorney? May karapatan po ba talaga silang kontrolin ang payroll ko nang ganun-ganun na lang? Ano po kaya ang maaari ko pong gawin? Very good question. Sige po, attorney. Unang-una, Miss Hilda, sa pag-avail po ng credit cards or any bank loans, meron pong kontrata yan or agreement, no? Nagbibigay po ng consent yung applicant doon sa policy ng financial institution. Hindi po magpo-proceed yung application hanggat hindi po nakukuha yung consent ng applicant. Now, sa ngayon, marami na po sa mga financial institutions yung nagre-require po sa applicant na i-disclose po niya yung kanyang mga existing na bank accounts. Para nang sa ganon, pag nagkaroon po ng default sa payment, doon na po i-auto-debit nung bangko yung pambayad doon sa utang. Now, alalahanin po ni Miss Hilda, baka po or malamang sa malamang, meron po talaga siyang pinirmahan dyan na agreement. Or kung online man yung naging application niya, meron po siya diyang clinic, no, na nag-a-abide siya sa terms and conditions noong financial institution. So in short, dahil nagbigay po siya ng consent, binigay po niya yung account niya, whether deposit account man yan or payroll account, legal po yan dahil binigay po niya yung consent niya. Ang kailangan po niyang gawin ay makipag-usap po siya doon sa bangko, ipa-waive po niya yung penalties or interest or other fees, and makipag-arrange po siya para sa installment payment para mabayaran po niya ng paunti-unti yung kanyang utang. Otherwise, hahabulin po talaga siya noong bangko. Okay, yan po ang Yes, tama. sagot. Ayan, Attorney Oliver. Okay. Okay. Miss Annie, ang masasabi ko dyan, ang unang tanong, sabi nga ni Attorney Noliver, ikaw ba ay nagbigay ng consent o may pinirmahan ka ba na pwedeng i-deduct sa salary mo? Kasi kung meron ka talagang ganun, Miss Annie, ay wala kang lusot. Kaya yung tanong mo na pwede bang ganun, na basta na lang i-deduct, aba kung may pinirmahan ka, pwede talaga. Pero kung wala kang pinirmahan, ibang kaso na yon, Miss Annie. Hindi naman basta-basta na i-deduct, siguro yung employer mo at saka yung bangko, merong silang usapan. Pero parang parang hindi gagawin din ng employer yun kung wala kang pinirmahan. So that's one of the questions that we have to answer. Ngayon, kung wala kang pinirmahan at talagang ginagawa yan ng bangko, parang may mali naman yung bangko, di ba? At saka, teka muna, Data Privacy Act, baka na-violate, hindi ba? That's correct. So, Yes, yes. anong pwede mong gawin kung talagang may kasalanan yung bangko? You can go to the central bank and then Yeah. Sumbong. i-complain, isumbong mo yung sa central bank, yung bangko na gumagawa ng unfair practice. At kung yun namang employer nakipagkontsaba doon sa bangko, may problema rin yung employer mo, hindi ba, Miss Annie? Pero That's yun nga correct. alam mo, Miss Annie, maganda kasi talaga alam natin yung buong facts. Kasi baka nga meron siyang pinirmahan na pwedeng bawasan doon sa kanyang sweldo. Miss Annie? Ayan. Yan ang binabanggit a while ago ni Attorney Noliver. Ayun. So, Attorney Noliver, Attorney, kuhunan ko lang ng konting pahayag. Si Attorney Noliver, sa ganitong kaso, Attorney, ano yung pwedeng, sa ganitong concern, anong pwede niyong ipayo doon sa ating mga kababayan? Para hindi na sila maguluhan. Ano po? Makaiwas sila sa mga problema katulad nitong problema ni Hilda. Go ahead, Attorney Noliver.
Miss Annie, unang-una, kailangan pong basahin po natin yung mga pinipirmahan po natin. Whether hard copy man yan ng kontrata or online na policy. No, kadalasan po kasi yung mga ganyang contract po na galing sa mga bangko or financial institutions, fine print po yan. Sobrang liit po ng mga text. Kaya yung mga applicant po, kadalasan, dahil sa sobrang haba po ng mga ganyang terms and conditions or agreement, hindi na po nila binabasa ng buo. So, basta na lang sila pirma ng pirma or click ng click doon sa online application. Then, hindi po nila naiintindihan yung kanilang pinipirmahan at nagugulat na lang sila na may ganyan na palang policy. So, para maiwasan po yung mga ganyan, basahin po nating maigi yung mga pinipirmahan natin o yung mga bago tayo abide doon sa mga terms and conditions ng mga ganyang agreement.